naghanap po siya ng gugupi. Sige, papasukin. Sige po. Iniligtas niyo yung buhay ko. Wala kayong dapat ipagsasalamat. Nagtungo ko rito para makipag-usap sa'yo. Sabihin ninyo. Kung nanaisin ang katarungan ng tao, lalot sa'yo ng hiwaga ito, ay hinihiling ko huwag ninyo sa masasabi kanina man ang babalang binanggit ko sa inyo sa simbahan. Huwag kayong mag-alala. Batid kong inuusik nila kayo, ngunit hindi ko kayo isusuklo. Ngunit hindi po para sa akin ito, at hindi lamang sa kapkapan ko. Ito ay para sa kapkapan nyo. Hindi ako natatakot kanina man. Ang ibig ninyong sabihin, Kung maging malinaw sa pagpapayag ko. Para sa inyong kaligtasan, kailangan ipaglagay ng mga kaaway ninyo na pabaya kayo o labis ng pagtitiwala. Ginoo, lahat po tayo ay meron. Mula sa pinakamalit na eksekto hanggang sa tao, at mula sa pinakahudya hanggang sa pinakamayaman at pinakapangyarihan. Ang pagkikipaggalit ay batas sa buhay. hindi kayo isang magbubukid o piloto lamang. May kaaway kayo sa mataas at bababang lipunan. Ang binabalak ninyo sa isang malaking proyekto, ang iyong nakalipas ng iyong ama, ang iyong lolo, ay may kaaway dahil sa matayog at barugdog ng langgam namin. Hindi mga kriminal, kung hindi mga tapat na tao ang nakapagpapasiklab ng puot ng iba. Nakilala ba ninyo ang mga kaaway ko? Kinalulungkot ko ang pagkamatay ng tao ngayon. Marami pa sana tayong malalaman sa kanya. Kung nabuhay siya, maaari pa siyang makaligtas sa walang katiyak. Katarungan na sa amay ng mga taong bulag. Diyos ang mamatol sa kanya. Ang Diyos ay natatangi nating hukom. Naniniwala ba rin kayo sa Himala? Hindi sana ako maniniwala sa Diyos kung naniniwala ako sa Himala. Hindi ako naniniwala sa Diyos, nalikha lamang ng tao. Naniniwala ako sa katotohanan ng tao, ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang anyo. Ngunit, naniniwala ako sa kanya. Nadarama kong lagi siyang gumagabay sa akin na humahapay-hapay na ang paggugos at bumabaksak upang pagpuksain ang lahat na lang nasa hukay, at tinawakan ko ang sarili sa tabi ko. Siya ang nagdagdagan at nakaligtasan ko. Ikaw, kung gayoy kayo ang... Opo, pinigilan ko siyang magtangkang tumakbo matapos isagawa ang kanyang masamang balak. Nakita ko ang kanyang ginawa, tulad ng sinabi ko sa inyo. Ang Diyos nawa ay maging nag-iisang hatol lang sa mga tao. Siya lamang ay may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Hindi siya dapat hayang palitan ng sinumang tao. Ngunit sa pagkakataong ito ay... Hindi. Magkaibang sitwasyon kapag ibinulit sa kamatayan ng isang tao ang kapwa. O binasak ng tuloy ang kinakabukasan niyon. Ginamit niya alaas ng ibang tao upang matupad ang kanyang utos na maaaring mali. Ngunit ako sa paglalagay ko sa salarin sa kanyang inahandang patibong o panganib, para sa iba ay nanganib din. Hindi ako pamatay sa kanya. Hinayaan ko ang kamay ng Diyos ang magparus sa kanya. Naniniwala ba kayo sa pagkakataon? Ang paniniwala sa pagkakataon ay para na rin paniniwala sa Himala. Ang dalawang ito ay nagpapalagay ng iba batid ng Diyos ang kinabukasan. Ano ang pagkakataon? Hindi ito ganap na mahuhulaan ng sinuman ang Himala. Isa tong pagsulungat sa mga batas ng kalikasan. Ang pagsulungat at kawalan ng kakayahan mahula na mangyayari ay humamak sa talinong siyang nagpapakilo sa makinaryang na mundo. Ngunit, dapat ninyong aminin kailangan din ng katarungan ng tao, kahit may mga kamalian ito. Kahit gaano karami ang kanyang kasalanan sa lupa, ay hindi gagawin ng Diyos na maging sapat ang liwanag ng kanyang hatol upang lutasin ang milyong-milyong salunggatang bunga ng ating mga damdamin. Makatarungan minsan na hatulan ng tao ang kanyang kapwa. Tama, kung ito'y para sa kabutihan at hindi para sa kasamaan. Kung ito'y para sa pagtutuwid at pagbubuti at hindi para sa pagwasak. Sapagkat kung mali ang hatol, wala siyang kapangyarihan ituwid ang kamalian na nagawa. Ngunit, ang pagkatalong ito ay sa labas ng aking kakayaan. Hinihintay nila kayo. Huwag niyong kakalimutan ang sinabi ko. May mga kaaway kayo. Mag-ingat kayo para sa apkapan ninyong bayan. Kailan tayo muling magkikita? Kailan kailangan ninyo pa ako? Kung makakatulong ako, may utang pa ako sa inyo.